Pagkatapos ng pagbisita niya sa China, nagbabala si Trump sa Iran. Tumatakbo ang oras at ayon sa ulat, maaaring magsimula ang labanan ngayong linggo. Sa Gaza, pinatay ng Israel ang isa sa mga natitirang utak ng pag-atake noong ika-7 ng Oktubre. Sumiklab ang Eurovision kasabay ng mga protesta kontra Israel. Si Bellamy Bellucci ay nagkunwaring kalahok sa isang Nakba rally. Talagang nakakagulat ang kanyang natuklasan. Tatalakayin natin ang lahat ng ito ngayon. Ano nangyayari ngayon? Tingnan si Trump at ang mga sinabi niya matapos bumisita sa China. Sinabi niya na hindi siya magbibigay ng kagamitang militar. Malaking pahayag yan. Sinabi niya yan na yun. Malaking pahayag talaga yan. Matindi ang sinabi niya noon, pero dagdag pa niya, bumibili sila ng maraming langis doon at gusto nila itong ipagpatuloy. Gusto niya mabuksan ang kipot ng Hormuz. Hindi na ako magtatagal. Hindi na talaga. Dapat silang magkasundo. Ang matinong tao ay nakikipagkasundo. Pero baka baliw sila. At ngayon, punta tayo sa kanyang tweet. Para sa Iran, tumatakbo na ang oras at mas mabuti pang kumilos sila agad o baka wala nang matira sa kanila. Kritikal ang oras. Wala si Emily ngayon, pero may dalawang guest co-host tayong kasama. Si Adi Adil, isang aktivista, at si Raquel Capathan, na bumalik na sa palabas sa ikatlong beses. Isa siyang dating sarhento at tagapagsalita ng gobyerno. Nandito na naman tayo at parang linggo-linggo nating pinag-uusapan to. Kailan ba ulit magsisimula? Magsisimula pa ba? Mahalaga ang biyahe sa China at ito ang parang gustong mangyari ni Trump. Interesado rin ang China. Nasabi ko ito noong isang linggo sa isang panayam sa balita. Interesado sila sa Taiwan at sa paggawa ng chips at alam mo, sila ang pinakamahusay sa paggawa ng chips sa buong mundo at pati na rin sa buong AI Cold War. Pwede nating pag-usapan ang pandaigdigang larong ito ng chess. Pero pagdating sa Iran, ano ang inilabas ni Trump na hindi natin alam? Shoshana, ano sa tingin mo? Girl, hindi ko talaga alam. Kung mapapanggap pa akong alam ko ang nangyayari, parang biro lang yon. Ang alam ko lang, kapag abala ang Estados Unidos o may ibang inaasikaso, tuwang-tuwa ang China. 'Di ba? Tuwang-tuwa rin ang Russia. Tuwang-tuwa ang China kasi walang nakatingin sa kanila. Kaya para sa akin, ang tanong dito ay, bakit walang tumitingin sa China? Bakit walang tumitingin sa Russia? Bakit walang tumitingin sa Africa? Bakit walang tumitingin sa iba maliban sa Israel sa gitnang silangan? Doon kasi may mga nangyayari sa dilim, pero ako wala talaga akong alam tungkol dyan. Kailangan ng China na bukas ang Straits of Hormuz dahil doon nanggagaling ang karamihan ng murang enerhiya nila. Raquel, ano sa palagay mo ang hindi natin napapansin dito? Sabi ni Shoshana, madalas hindi umatras ang tao para makita ang buong chessboard. Kapag nakita mo ito, may mga pawn sa harap at sa likod ang mga hari at reyna. Sila ang malalaking manlalaro sa mundo at laging proxy war ang pinantutuunan. Pero ang totoo, US laban sa China at US laban sa Russia. Sigurado. Nung pumasok ang China dito, napansin kong estratehiko sila sa bawat galaw. Sa totoo lang, parang ubos na ang pasensya nila sa Iran, lalo na kapag sinara na ang kipot. Parang, anong ginagawa ninyo? At iniisip nila sa sarili nila, baka ito ay isang, alam mo na, sunk cost fallacy dito. Parang, dapat ba nating sayangin pa ang oras natin sa pagsuporta dito? O hanggang dito na lang ba talaga tayo? Kaya, bigla mong mapapansin ang pagkakaaysa na dati ay imposible dahil sa iisang problema dito. Hindi lang iisang problema ang meron. Sa tingin ko, may iisang layunin din dahil ang China ay walang ideolohiya. Ang China ay tungkol sa pagpapalawak ng ekonomiya. Yon ang layunin nila. Pera ang habol nila. Wala silang pake. Hindi nila tinulungan ang Iran. Para sa akin, panalo na si Trump dahil walang tumulong sa Iran, pati Rusya at China. Hindi sila sumali sa digmaan at ngayon ay tila gumagawa na lang ng kasunduan. At narinig ko lang ngayon, nabasa ko sa kung saan na ibebenta raw ni Trump ang langis mula Alaska sa China. Parang ang daming nangyayari. Sa tingin ko, ang pinakamaganda dito ay sinabi ng China na hindi na nila aarmasan ang Iran. Tiyak. Sa tingin ko, gaya ng sinabi mo, parang nanonood tayo ng napaka-ibang macro, parang 7 dimensyong larong aheadress dito. At ako, sa totoo lang, sa page ko sa Instagram, nagkaroon ako ng maliit na usapan kasama mga followers ko sa stories. Tinanong ko sila, ano nga ba talaga ang pakay ng China? Mag-uusap kami tungkol sa paglalakbay pero nauwi sa politika ang usapan.
At ang sinabi ng maraming tao sa akin na nakapunta na sa China, na nagtatrabaho sa mga kumpanyang Chino at negosyo, sinabi nila sa akin na ginagawa ng China kung ano ang makakabuti para sa China. Wala silang sinusunod na ideolohiya, gaya ng sinabi mo. Wala silang ideolohiya. Akala ko nung una, akala ko na sila ay, alam mo yun, na kakampi nila ang Iran. Kakampi nila ang Russia dahil laban sila sa US. Pero ngayon, nakikita natin sa pagbisita ni Trump sa China na hindi naman pala ganun kasimple ang lahat. At pwede nating makita, gaya ng sinabi mo, makikita mo ang kakaibang pansasasama ng mga interes. Oo, sa pagitan ng US at Sina. Nakakabaliw talaga para sa akin. Ang panahon natin ngayon ay sobrang kakaiba. Kamangha-manghang panurin. Totoo, nakakatuwa panurin. Sana hindi na tayo tamaan ulit ng mga rocket. Pero sa huli, Nasa pinakaunangang hanay tayo. siguradong nasa unahan tayo. Pero sa dulo, may dala siyang mahalaga. Sa tingin ko, ito yon. Hindi natin muling aarmasan ang Iran. Hindi tayo makikialam, magbubulag-bulagan tayo. Mananatiling bukas ang kipot ng Hormuz. Magpapatuloy ito. Sa tingin ko, maliban sa pagpapabagsak ng rehimen, walang ibang paraan. Pero hindi ito madali. Malalim ang pagkakaugat ng mga taong ito sa maraming probinsya. Napakarami na nilang nagawang pinsala sa loob ng 47 taon. Hindi ako sure kung matatapos ito bago ika-4 ng Hulyo. Alam ko rin na gusto ni Trump na salubungin ang ika-4 ng Hulyo sa paggunita ng 250 taon ng Amerika nang may tagumpay at tanungin sino pa ang nangangailangan ng tagumpay para sa eleksyon niya. Si Bibi ay kailangan din ng tagumpay. Maaring may eleksyon sa Setyembre, maliban kung magkaroon ng digmaan at maantala ito. Hindi naman madalas mangyari dito. At kailangan din niya ng tagumpay. Kaya sa tingin ko at sana, alam mo, palagi naming pinaghuhulaan ang mga bagay na to bawat linggo. Sa tingin ko, baka magkadigmaan tayo na yung linggo. Ha? Sawa na akong marinig to palagi. Pagod na ako. Kasi ang ibig sabihin ng digmaan para sa amin, oo, tumatakbo kami papunta sa mga silungan ng 2:00 na madaling araw, 3:00 na madaling araw. At sa kasama ang palad, may mga namamatay din. Pero mabilis tayong lilipat sa isa pang larangan ng labanan, Eurovision. Diyos ko, una sa lahat, ibig kong sabihin, sa totoo lang, posible bang nagkaroon pa ng mas magandang resulta para sa Israel? Hindi. Tiyak! Kaliwa o likod? Sinubukan nila kaming ipagbawal. 5 bansa ang hindi dumalo. 5 bansa. Sino sila? Pero ang pinakamagagaling na bansa, Espanya, Irlanda, Slovenia Slovenia at Holanda. at oo, ang Netherlands at isa pang bansa sa tingin ko. May isa pa, 5 lahat. Ang punto, hindi sila nagtagumpay at hindi natinag ang EBU. Dapat natin silang bigyan ng kredito. Sabi nila, hindi kami naboboycott. Sumali ang Israel at hindi nila ito binoboycott. Nagpatigasan sila at natalo ang mga bansang ito. Bukod pa rito, binago nila ang patakaran dahil inisip nilang may hindi patas na kalamangan ng Israel sa popular vote gamit ang soft power. Oo, advertising iyon na ginagawa rin naman ng lahat. Nakakabaliw talaga. Nakakabaliw na gusto talagang manalo ng Israel. Gusto talagang manalo ng mga Hudyo. Grabe. Sa Eurovision pa, sa lahat-lahat. Mga bagay. Eurovision. Oo, soft power binago rin nila ang mga patakaran. Sa bagong patakaran, pumangalawa kami na para sa akin ay mas maganda kaysa una dahil kung una kami, baka may magsabing hindi na ako sasali sa susunod na taon. Lahat ng boycott na ito, na yon, pwede na tayong mag-relax. Pangalawa, top 2 ang kanta natin sa mundo, hindi natin kailangan mag-host. Gusto ko yon, pinapanood ko yon, Amerikana ako, hindi namin alam ang Eurovision, okay? Kahit ako na nandito sa sasakyan, parang, ano to? Yung mga pinaka-weird na tao, ilagay mo lang sa entablado na may props. Kompetisyon na agad yan. Grabe, ang pangit ng mga kanta. Sobrang pangit, grabe talaga, seryoso. So pinapanood ko to at kailangan naming panuurin kasi alam mo na, parang controversial daw kung ano-ano pa. Pinapanood ko siya, tapos yung anak kong babae, sabi niya, pinapanood mo to kasama ako. Sabi nila, ayoko panuurin yan. Tapos nawala na lang sila, ako na lang mag-isang nanonood. At ako parang nanonood ako at ako, Okay, akala ko siya ang mananalo kasi yung entry ng Bulgaria ang pinaka nagustuhan ko. Gustong-gusto ko yon. parang si Poppy, gusto ko talaga siya at sabi ko siyang mananalo. Lumabas na tumanggi siyang kundinahin ang Israel. Hindi lang yon, kailangan din niyang
siya rin. Sinigurado niyang alam ng Israeli team na sinusuportahan niya sila. Kaya una sa lahat, para sa akin, parang ito na talaga ang pinakamagandang sagot. Pero habang nakikita ko, hindi, si Noah may napunta sa pangalawang pwesto. Sabi ko, hindi. Literal kong na-tweet, baka manalo tayo. Ngayon, siya na lang ang gumagawa kasi iniwan na ako ng lahat. Ganon din ang naramdaman ko. Parang ako, hindi talaga. Sa huli, sabi niya, sige na nga, at pumunta siya. Hindi naman natin kailangan yon. Pero yon ang pinakamagandang kinalabasan. Nakakakilig at masaya ako. Napanood mo ba yon? Oo, napanood ko. Yung anak kong babae at mga kaibigan niya, interesado sila nung una, mga 1 oras. Marami na kasi, hindi ko natapos. Mga kanta. Ako, sumali lang talaga ako sa pagbibilang, kung tutuusin. Pero may 2 interesting na bagay. Una, may sandali na may isang tao sa audience na may hawak na maliit na bandila ng Palestina habang sumasabay siya sa tugtog ng Israeli na kanta. Parang nadala siya sa sandali. Parang wala talagang ideolohiya dito. Parang Palestina. Oo, ang ganda ng kantang to. Mahuhuli ka ng ritmo. At ang isa pang bagay na gusto ko lang banggitin tungkol sa Eurovision, taon-taon, may kontrobersya, may galit, may mga kampanya laban sa amin. At palagi pa rin tayong nasa top 5. Oo, Dahil magaganda ang mga kanta natin. tama. Taon-taon, pangalawa tayo. Naalala ko rin ang Israel. Ang daming boycott, kasindak-sindak na mga nangyayari, at protesta. Heto tayo, maayos pa rin sa kabila ng mga taon ng digmaan, gaya ng ekonomiya natin. Malakas ang ekonomiya natin. Malakas ang pamilihan natin. Tingnan ang shekel. Grabe ang nangyayari ngayon. Akala mo matututo na sila. Pero hindi. Hindi talaga sila natututo. Pero ang talagang kapansin-pansin para sa akin ay hindi naiintindihan ng mga tao. Parang kapag nagbukas ka ng threads, nasya na ngayon bago kong ewan. Wala ako doon. Ayoko rin. Kung bubuksan mo yon, Mapapaisip ka, paano si Israel na hindi naman gusto ng marami, nagkaroon ng maraming boto mula sa publiko? Nakakatuwa talaga ang mga sagot. Tama. Sa tingin ko, nabanggit ko na kasi pinatay namin si Jesus at doon nagsimula lahat. Yung iba naman, sabi nila, baka hindi pala ganun karami ang may ayaw sa kanila kumpara sa'yo. Eksakto. Ang totoo niyan, yung mga pinakamalalakas ang boses ay hindi naman talaga sila ang kinatawan ng lahat. Kaya nakakatuwang panoorin. Totoo, pinaghihirapan at pinapahalagahan namin ito. Mahal ka namin, ewan kung bakit. Kasi napantanto namin kung gaano karaming tao ang nagbibigay pansin dito at kung gaano karaming tao ang, alam mo yon, parang pwede naming ipamukha sa kanila. pero sa totoo lang, sa tingin ko, magaganda rin talaga ang mga kanta namin. Magaling kami. At alam mo kung anong gusto ko? Sa tingin ko, maganda talaga. Kasi nitong nakaraang 2 taon, yung unang taon, syempre, yun ang pinakamasakit na taon dahil sa Oktubre, dahil sa kantang October Rain, na basically, ibig kong sabihin, pinapalitan nila sa amin yung kanta kasi masyado raw itong political. Ang orihinal na pamagat nito ay October Rain. October Rain. Tapos pinalitan nila ito ng Hurricane. Oo, Hurricane, tama. Mula October Rain, naging Hurricane. Kasi masyadong political daw yung October. Gandang kanta, lahat kami umiiyak. Nung nakaraang taon, isang Nova Survivor, isang napakagandang kanta. Kamangha-mangha talaga. Ikaw ang gumawa ng kantang ito. Talaga? Siya? Sumulat ng sarili niyang kanta. Kaya hindi lang siya pumangalawa nung nakaraang taon, kundi pati na rin, ang kanta na siya mismo ang sumulat ay bagay na bagay sa lugar. Maganda ang kanyang performance. Napakaganda talaga. Ibig kong sabihin, napaiyak ako. At ngayong taon, parang unti-unti na tayong nakakawala sa trauma at mas masigla at masayang kanta na ito na maaaring may iba't ibang kahulugan tungkol kay Michelle na iniiwan ang lalaking ito, kung ano man yon. Gusto ko ang mga pagbabagong nangyari nito mga taon, kahit visionary ka. Huling sasabihin ko tungkol sa Eurovision. Bilang taga-komunikasyon at PR, walang masamang PR dahil ginagawa nila lahat ito. Ano sa tingin mo ang epekto nito? Naglalagay ito ng spotlight sa artistang Israeli at tumutulong na maipakita kung sino siya at ang kanyang talento. Maraming balita sa BBC at Sky News tungkol sa paglahok ng Israel. Oo, At pagkatapos ay nakilala nila ang lalaking ito at nagsimulang magtanong ang babaeng BBC ng mga talagang mahihirap na tanong sa kanya. Mabait talaga siyang tao. Alam ko. Sa tingin ko siya ang pinakamalakas. Gusto niyang tumayo at kumanta at mabait siya. Sabi nila, "Oh, anong tingin mo dito?" O, "Hindi ako ang may hawak niyan, si Khan ang bahala dyan." Sa tingin ko, bumabalik lang sa kanila kasi sobrang bait nila, alam mo yon, hindi nila napapansin ang galit. Oo. sa tingin ko, mahalagang banggitin na nung nakaraang taon, lagi naming sinasabi na mataas ang televote namin, pero hindi gusto ng mga hurado.
Nung nakaraang taon, nakita natin yon. Nung nakaraang taon, hindi binigyan ng maraming puntos ng mga hurado si Yuval. Ngayong taon, hindi lang televote ang talagang bumoto para sa atin. Ang taas ng puntos na ibinigay ng mga hurado sa atin, mahigit doble yata ang nakuha natin sa jury vote. Anim pa, higit pa sa doble ng jury vote. Oo. At saka, alam mo, ganyan talaga dapat. Kasi kapag pinakinggan mo lahat ng kanta, meron talaga tayong Ang gulo ng taon na to, sobrang init pa. sobrang init. Yung bridge, hindi talaga mapakinggan. Grabe, kayo ang may pinakamagagaling na manunulat ng musika sa mundo, Britanya. Bakit yun ang naisip ninyo? Nakakaawa talaga yung lalaki yon. Iniwan talaga siya ni Harry. Mag-isa lang siya roon, inampon siya ng Denmark. Ganun lang. Nakita mo ba yung video na yon? Mag-isa siyang nasa booth. Nasaan ang tsaa? Parang sinabi nila, Sige na. Pangit talaga nun. Britain, kayo gumawa ng Beatles, pero di nyo magawa ng magandang Eurovision na kanta? Di ko maintindihan yung kantang yon. Parang Lion King at Tin Man. Iwan ko. Basta sobrang pangit lang talaga. Pero pinapakita lang nito, sa tingin ko, na totoo yung mga sinabi ninyong dalawa. Baka yung mga haters lang ang maingay, pero karamihan wala namang pakialam at gusto lang makinig sa singing competition. Ganun din dapat tayo. Gusto lang naman natin ay yung kompetisyon ng kanta. Hindi na natin kailangan makisali pa sa lahat ng drama sa paligid nito. Magaling siyang mga awit at napakabuti kahanga-hangang kabataan. Hayaan natin silang kumanta at husgahan based sa kanta. Tama ka, Adi. Sa tingin ko, mas napalapit tayo ngayong taon. Baka sawa na rin ang mga tao sa lahat ng ito. Oo, sa tingin ko, yun na yun. Ang mga tao ay parang, sige, ituloy na natin. Pagod na rin sila, pati yung lalaking may bandila ng Palestina na dadala na rin. Parang gagawin ko ang parte ko. sandali lang. Ngayon, tungkol sa mga taong maingay, ang sarili nating Bellamy Bellucci na babalik na ulit sa Israel ay gumawa ng isang medyo matapang na bagay. Isinuot niya ang kefie at nagkunwaring hindi kilala sa parada ng Nakba sa New York. Panurin ninyo ito. Ikalabing-anim ng Mayo, 2026, Bay Ridge, New York. Nagkunwari akong hindi kilala. Lubos na nagtakip para makasama ako sa protesta na ginugunita ang Nakba. Ito na ang pinaka nakakatakot na naranasan ko. Kailangan kong tumayo sa gitna ng maraming tao habang sumisigaw sila ng intifada, intifada, kamatayan sa IDF. Putang ina ang mga Zionista. Alam mo yon, ang Sionismo ay hindi. At may mga Hudyo doon na may Magen David at Kefie. Isa itong karanasan na parang lampas sa sarili ko na hanggang ngayon ay sinusubukan ko pa ring intindihin. Pero ang pinaka nakakadiri dito ay napakalakas nila sa ginagawa nila at nakakamit nila ang gusto nilang mangyari. May isang binatilyo na may dalang bandila na sa tingin ko ay sa Hezbollah. Nakausap ko ang isang bata na, kung tutuusin, ay parang Hamas na dahil may suot siyang headband at sweatshirt na nagdiriwang kay Yahya Sinwar. Alam niya talaga ang sinasabi at pinag-uusapan niya. Isang tagumpay na magdudulot ng kalayaan, hindi lang para sa Palestina, kundi pati na rin sa kanluran. Napakatakot mabuhay sa panahong ito, lalo na kung nakatira ka sa New York at ikaw ay isang Hudyo, at nagkukunwari ka lang na lilipas din ito, o kung mananahimik ka lang o kung ano paman. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ngayon, tapos na ang New York. Tapos na talaga. Grabe. Diyos ko, ang bigat ng sinabi mo, sobrang negatibo. Adil, naglakbay ka sa iba't ibang bansa nito mga buwan. Ano masasabi mo tungkol dito? Iba talaga ang sitwasyon sa Latin America kung saan ako madalas naglakbay kumpara sa nakikita natin na yon sa New York. Isa itong kilusan ng pot. Isa itong kilusan ng pot na nagawang ibenta ang sarili bilang isang makataong layunin sa buong mundo. Sabi nga niya, ang mga rally na ito ay hindi panawagan para sa kapayapaan o pagkakaisa. Mukhang para sa kapayapaan pero hindi na, lampas na tayo ron. Oo, mga bandila ng Hezbollah ito, mga bandila ng Hamas. At pati na rin itong buong naratibo ng, parada ng Nakba. Ano ba talaga ang Nakba? Ano nga ba ang kanilang ginugunita? Ang Nakba sa Arabic ay ibig sabihin ay sakuna. Ang Holocaust na tinuturing naming sakuna, kapag inaalala namin, makikita mong may vigil.
Ito ay tungkol sa pagsasama ng mga tao at pag-uusap kung paano maiwasan na muling mangyari ito sa sangkatauhan. Ang isinisigaw nila sa mga rally na ito ay hindi iyon. Kabaligtaran pa nga ito. Panawagan ito para sa paglipol ng mga Hudyo. Yan ang tinatawag nilang sakuna. Ang nabigong paglipol. Ng mga Hudyo. Tama, yun nga. Para sa hindi nakakaalam, ang ipinabluluksa nila ay hindi nila nagawang ulitin ang paglipol sa mga Hudyo ilang taon matapos ang Holocaust. Iyon ang kanilang ipinagluluksa. Hindi natin napatay lahat ng mga Hudyo at nagawa pa nilang magtatag ng isang estado. Prangka talaga sila tungkol dito. Di ko maintindihan paano naloloko ang mga tao at bakit di nila nakikita ang totoo sa likod niyan. Dahil naging matalino talaga sila kung paano nila ito ibinibenta at patuloy nila itong ibinibenta. Kahapon, kasama ko ang isang matalinong tao na nagsabing inaakit nila ang mga kabataang naghahanap ng pakiramdam ng pagiging kabilang, komunidad at pagpapahalaga sa sarili. Gusto rin ng mga ito ng may kinamumuhian. Isang mapagbubuntunan ng sisi, isang bagay na masisisi, isang dahilan kung bakit kapag nakita mo may kailangang ayusin sa mundo, may pagpipilian ka. Pwede kang magsikap at maghanap ng layunin na paglalaanan mo ng sarili. Ginawa ko na rin ito. Ano ang maliit kong bahagi na pwede kong ayusin sa mundo? O upo ka lang at sasabihin mo, dahil sa kanila kaya masama ang kalagayan. At pagkatapos, wala ka nang kailangan gawin kundi sigawan o sisihin ng taong yon, di ba? Kaya napakatamad ng ganung paraan. Tamad yun. Parang wala kang sariling pag-iisip at pinapadali lang ito na maging sikat, sisihin ng iba at walang pananagutan. Ibig ko sabihin, madali lang maintindihan kung bakit nila ginagawa yon. Mahalaga ang kawalan ng pananagutan dito dahil ayon kina Bell at Bellamy, lumakas ang loob nila ngayon. Nagdadala ng mga bandila at memorabilia ng terorismo. Hindi nila sinasabi ang buong kwento. Ang Nakba ay dulot ng digmaang sila ang nagsimula. Kaya paano ka magdadalamhati? Bawat isang bagay. Tama. Alam mo ba ang digmaang sinimulan mo? Tama, nalulungkot ka sa pagkatalo, sa digmaang ikaw ang nagpasimula. Tapos, gusto mo pa akong maawa. Hindi ko maintindihan at hindi rin nila sinasabi lahat dito. Hindi nila kaya. Tama nga. Ayaw nila magsabi ng totoo dahil baka mawalan sila ng suporta. Kaya pinipili lang nila ang bahagi ng kwento. Sa buong kasaysayan, may mga taong napapaalis dahil sa mga digmaan. Hindi yon ang unang beses, hindi yon ang huling beses, at hindi rin yon ang magiging huling beses. Hindi. Hindi nila sinasabi lahat. Nalulungkot ba tayo na may napaalis sa tahanan? Oo, malungkot yon kahit saan. Hindi nila sinasabi lahat. Sila ang nagpasimula ng digmaan, kaya hindi sila dapat umiyak sa pagkatalo. Tama. Pero ganyan ang ginagawa nila sa buong kasaysayan. Gusto nilang kalimutan natin na sila ang laging nagsisimula ng digmaan, tapos natatalo sila. At kung tutuusin, yung mga lupang nakuha natin ng legal sa digmaan na hindi naman tayo ang nagsimula, ay legal naman talaga. Kasi dapat may kaparusahan kapag nagsimula ka ng digmaan at natalo ka. Ganyan talaga ang buhay. Pero ewan ko ba, parang gusto ng lahat na palampasin sila. At bukod pa doon, wala silang konsiderasyon sa ating mga pangangailangan sa seguridad at mga bantang kinakaharap natin. Wala silang pakialam. Sa totoo lang, para sa kanila, parang di na natin kailangan nandito. At kahit na aminin pa nila na ang Hamas ang nagsimula, na ang mga Palestino ang liderato ng mga Arabo noong 1948 ang nagsimula ng digmaan. Sabi nila, pero may pagpipilian ba sila? Pinili ba nila ng tama? Tahimik pa rin sila. Itinuturo lang nila ang Arabong komunidad na nanatili rito at maayos ang buhay. May pagpipilian sila at tama ang pinili nila. Mali ang sayo at mali ang sinuportahan mo. Ginawa yun ni Nas Daily. Hindi ko alam kung napanood mo siya, pero nakita ko siya. Marami siyang pinagdadaanan ngayon. Syempre naman. Pumabor siya sa atin. Hindi ko inasahan na gagawin niya yon. Kaya kinuha niya, sa tingin ko, isang Mandani, New York. Tweet ni Mandani tungkol sa Nakba. Ini-interview niya ang isang taga New York na naranasan daw ang Nakba, pero hindi naman talaga. Pero sige na lang. Tapos dumating siya at sinabi, okay, ginugulo ko ang kwentong ito. Katulad ng mga matatanda sa aming baryo, siya ay Arabeng Israeli at sinasabi nilang, umalis ka. Oo, umalis ka. At ngayon, pinag-uusapan natin kung paano sila pinalayas. Sabi niya, alam mo, maganda ito, sa totoo lang, maganda talaga itong post na ito. At marami siyang natatanggap na batikos dahil dito kasi, alam mo, tinatawag siya ng lahat kung anuman, isang kolaborador or mga ganung bagay dahil sa wakas sinabi niya, pasensya na. Oo, ako ay isang Palestino at ako ay Israeli. At ito ang katotohanan. Sabi niya, tama na ang mentalidad ng biktima. Hanggang kailan ka magiging biktima? Magpatuloy ka na sa buhay, mag-move on ka na.
hindi mo na mababaliktad ang kasaysayan. Iyan ang dahilan kung bakit ang mga Palestino at ang kanilang layunin ay sobrang pursigido na baliktarin ang kasaysayan. Hindi na bumabalik ang kasaysayan. Ang mga bagay ay nagpapatuloy lang. Pero kay Nasir, hindi lang siya pumabor sa atin. Pumabor din siya sa katotohanan. Ito lang talaga ang katotohanan ng nangyari. Tama. Noong ako'y lumalaki, may mabuting kaibigan ang tatay ko na siya ring kanyang driver. Isa siyang Araban-Israeli mula sa lumang lungsod. Sinabi niya noon, wala na siya ngayon pero medyo matanda na rin siya noon, na may utos ang mga pinuno nila na umalis pero may mga hindi sumunod. Kwento niya, may maliit na cafe ang mga magulang ko. Naisip namin, bakit kami aalis? Binarikadahan lang namin yon at hinintay na lumipas ang lahat. Sabi rin ni Yosef Kadash, sinabihan silang umalis pero nanatili siya kaya may lupa pa rin ang pamilya niya hanggang ngayon. Oo, kahit tinitinan mo, alam mo, gustong-gusto nilang isa-isahin ang bawat baryong dumanas ng etnikong paglilinis ng mga Zionista. Kung titingnan mo ang mga baryong ito at talagang susuriin, makikita mong may mga baryo na magkatabi lang. Sige? Halimbawa, Deir Yassin, na kung alam mo ang buong kwento, meron silang buong kwento tungkol sa masakar sa Deir Yassin. Batay sa kasaysayan, may mga militanteng Syrian Arab na nagtatago sa baryong ito. At hindi lang nila kinakalaban ang mga Hudyo na milisya, kundi talagang nagpapaputok pa sila sa mga sasakyan sa Highway 1. Siyempre. Sige, sa tapat ng Deir Yassin ang Abu Ghosh. At ang Abu Ghosh, Hanggang ngayon, isa pa rin to sa pinakamasigla. masigla at palakaibigan doon. Palaging ganon. Hudyo at Arabo sa Israel, sabay-sabay kumakain ng hummus at magkaibigan lahat doon. Tama. Ooh. Sinasabi namin ang, alam mo, nandun ang katotohanan at lahat ng balita. Oo, pero gumawa sila ng propaganda gamit ang kasinungalingan gaya ng mga Nazi. Kailangan nating tanggapin yan. At ang ibig kong sabihin, si Bellamy ay lumabas doon ng napakatapang. Nagsuot siya ng kefie. Hindi na ako makapaghintay na makita yon. Oo. Para mag-undercover. Sigurado ako magpapakita siya ng mga video footage sa lalong madaling panahon. Bago tayo dumiretso sa Scumbag of the Week, gusto ko lang munang maglakbay saglit papuntang Gaza. Dahil baka napagtatanto na rin ang mga tao na hindi basta-basta magdi-disarm ang Hamas ng kusa nila. Kel, surprise. Hindi sila magdi-disarm ng kusa dahil hindi nila kaya. Wala silang balak na pigilan ang mga terorista dahil ang alakdan ay hindi titigil sa pagiging alakdan. Hindi talaga nila kaya. Ngayon, naririnig nating sinasabi ni Huckabee na baka kailangang pumasok ng Israel. Sino ba talaga ang gagawa ng pagdi-disarm? Hindi ko alam. Baka ang tanging handang gumawa nito ay ang IDF. Kung mangyari man yon, may isang bagay na inaasahan ko, ipinagdarasal ko, at iginigiit kong dapat ding kasabay niyon. Hindi dapat kondenahin ng mundo ang Israel sa bagay na wala namang lakas ng loob ang mundo na gawin, ang pabagsakin ang Hamas. Kaya kung ang Israel lang ang naglakas loob na gawin ang bagay na alam ng lahat na kailangan mangyari para magkaroon ng kinabukasan ng Gaza, sana namang pasalamatan ng mundo ang Israel imbes na kondenahin sila. Ariel, naging sundalo ka. Ano ang sitwasyon dito? Oh, tulad ng sinabi mo, nagulat ba tayo? Hindi. Hindi na tayo nagugulat. Sinabi na natin ito nung una pa lang nilang binanggit ang pagpapadala ng puwersa mula Indonesia, Emirati, Saudi at Azerbaijani sa Gaza para magdisarma. Sus naman. Sino ang gustong humarap sa Hamas? Wala namang gustong makipag-usap sa kanila. Wala tayong ibang pagpipilian. Tama. Tayo lang ang hindi lang kayang gawin, kundi talagang handang gawin yon. Hindi ko alam kung handa nga ba tayo. Malaking bagay yan, alam mo. Kailangan natin gawin to. Malaki, pero alam natin na dapat itong gawin. Walang ibang pagpipilian, hindi ko sa magdi-disarma ang Hamas. Sus naman, pinag-uusapan natin dito ang mga tao at isang kilusan na sa unang artikulo pa lang ng charter nila ay layuning wasakin ang Israel. Hindi darating ang araw ng paghukom hanggat hindi nilalabanan ng mga Muslim ang mga Hudyo at pinapatay silang lahat at maging ang mga puno at mga bato. Dito, sa lahat ng dako pa. Isa kang dating sarhento, nasa reserba ka. Ano sa tingin mo? Nakakatuwang naglingkod ako noong disengagement. Wow. Kaya para sa akin, parang bumalik lang sa simula ang lahat. Wow. At ang ibig kong sabihin, gaya ng sinasabi mo, may nag-akala ba na may ibang makakaya sa Hamas bukod sa IDF? Parang, ano bang pinag-uusapan natin?
Oo, nakakabahala talaga. Kasi kung talagang itutuloy natin ito, alam mo yon, marami na tayong nagawa. Wala na silang mga rocket tulad ng dati. At saka, nakakakita rin tayo ng bagong klase ng tigil-putukan. Nakakakita tayo ng tigil-putukan na mabuti para sa mga tao. Ibig sabihin, para sa mga civilian sa panig natin, sa kahit anong panig, Lebanon, kahit saan. Tuloy pa rin ang mga targetadong pag-atake ng Israel. Oo, pumatay tayo. Bago. Isa sa mga Nakalimutan ko ang pangalan niya. pinuno siya ng militar at huling natirang lumang gwardiya. Ang pumalit sa kapatid ni Sinwa. Basically. Eksakto. Kaya ngayon may bagong tigil-putukan na. Sa pangkalahatan, maganda para sa mga sibilyan. Pero patuloy pa rin tayong gumagawa ng mga tiyak na pag-atake para hindi na ito maulit. Para sa akin, tanging IDF lang ang kayang gumawa nito. Pero, hindi ko lang talaga alam kung anong itsura nun at kung gaano karaming buhay ang mawawala sa atin. At yun ang nagpapabahala sa akin. Oh, syempre, dahil mas nakakulong sila, mas naiipit din ang mga mamamayan. Problema ito dahil tayo ay hindi naman tumatarget ng sibilyan, taliwas sa sinasabi nila. O ginagawa natin ang lahat ng makakaya natin para maiwasan ang pagtama sa mga sibilyan. Sige. Sa bagay na yan. At marami na tayong napagdaanan, grabe. Sina, Gaza, Eurovision. Parang ibang planeta na yan. Sige. At ngayon, para sa pinakapaborito naming segment, Scumbag of the Week, Adele, ito ang una mong Scumbag of the Week. Kumusta ang pakiramdam mo? Excited ako dyan. Paborito ko ang segment na yan. Kaya ang scumbag o mga scumbag ko ngayong linggo ay lahat ng anti-Israel na Eurovision fans sa TikTok. Taon-taon nilang ginagawa yan at nagsisimula na naman sila sa mga conspiracy theory kung paano raw dinaya ng Israel ang botohan at iba pa. Pero ang paborito kong sinasabi nila ay, nung nakaraang taon, sabi nila, Austria ang nagligtas sa atin. Ngayon naman, Bulgaria daw. Ako naman, iniisip ko, saan ba kayo naligtas? May dala rin akong halimbawa para maipakita mo. Makikita mo, hindi nila sinasabi na panuurin sila habang nananalo ang Bulgaria, kundi habang nag-react sila sa pagkatalo ng Israel. Ikaw ba'y nasisira anong bait? Parang mali. Hindi ninyo ipinagdiriwang ang pagkapanalo ng isang bansa, kundi ang pagkatalo nito. Parang kabaliwan talaga ito sa akin at parang sinasabi ng lahat na ligtas na tayo. Makikita mo kung gaano kapribilehiyo at hiwalay sa realidad ang mga taong ito. Ano ang karaniwang edad ng gumagawa nito? Sa totoo lang, Wala akong idea. Dati, mas bata ang gumagamit ng TikTok. Pero ngayon, may edad na 25, 30 at minsan umaabot pa ng 60. Sabi ko, naiinggit ako sa'yo na hindi ka bahagi ng ganyang gulo. sobra na ang hirap ng buhay ko dahil dyan. Kaya mo yan, kakayanin mo. Kaya yon, sila ang mga walang hiya ko. Maghanap kayo ng buhay at harapin ang realidad. Masaya kami, gaya ng sabi mo, na nakuha namin ang ikalawang pwesto. Hindi namin kailangan ng una. Ngayon, magkapatuloy na kami. Ganyan ka talaga. Kami, naka-move on na. Sila naman, talunan. Kaya nananatili silang ganyan. Ang ganda nun. Jyoti, salamat sa pagiging TikTok correspondent at iniligtas mo kami sa sakit ng loob na kailangan pa naming sumali roon. Diyos ko. Shoshana, sino ang scholar mo? Hi mga walang hiya! Inuulit ko mga walang hiya. Ang New York Times na hindi kailanman kumapalya sa pagkakataong siraan ng Israel at hindi pinag-uusapan kung ano talaga ang nangyari rito. Kaya naglalabas sila ng ang kasinungalingan tungkol sa panggagahasa ng aso na pag-uusapan pa natin mamaya. At hindi nila pinag-uusapan ang totoong karahasang sexual ng Hamas, hindi lang laban sa mga Israeli, kundi pati na rin sa mga Palestino. Inaabuso ang mga babae sa Gaza na ang nais lang ay pagkain at maalagaan ng kanilang mga anak. Gusto lang nilang alagaan ang mga anak nila, pero inaabuso at ginagahasa sila para lang maalagaan ang mga anak nila. New York Times, tahimik kayo ngayon. Pagkatapos, kailangan pa rin nilang ungkatin ang buong isyung Eurovision. Di ko alam kung nasa front page ito dahil di ako nagbabasa ng New York Times, pero nakita ko ito sa X sa Twitter, nakalimutan ko lang paano nila sinabi. Ang soft power ng Israel, Eurovision, at ang dayaan dito, may konsepto sa Judaismo na may tiyak kang bilang ng salita sa buhay na di mo dapat sayangin.
Pakiramdam ko sinayo ng New York Times ang mga salita ng lahat dahil puro kalokohan lang ang nakaprint. Yung idea na maglalaan ka ng oras para suportahan ang paratang na binili namin ang Eurovision. Maghanap ka naman ng mapagkakabalahan, hindi lang ito sa TikTok. Itong mga talunang ito ay nasa New York Times din. Sobrang inggit nila at hindi nila naiintindihan ang buhay, ang mundo, at kung ano ang mahalaga. Imbes na pag-usapan ng mga totoong naghihirap, reklamo mo pa rin ang tungkol sa Eurovision votes. Hindi mo nga pinapanood ang Eurovision at nasa Amerika ka pa. Oo, ayoko sa kanila. Inaakusahan pa nila tayo ng ginagawa ng lahat ng bansa. Parang sinasabi nilang ang Israel ay nagsasagawa ng kampanya sa turismo. Diyos ko, ang kapal naman nila. Pareho lang naman. Ano bang ginagawa nila? Hindi ka paniwala ang dami ng salitang binabato nila sa Israel at mga Hudyo. 20 taon na ang nakalipas, kung sinabi mo ito, Walang maniniwala sa'yo? Oh, si Goebbels. At ipinagpapatuloy ko ang aking plano na gawin ang anti-Semitikong propaganda ni Joseph Goebbels. Premyo, gagawin natin agad. Sige. Raquel, sino ang iyong walang hiya? Kaya Ang walang hiya ko ngayong linggo na nasa New York din ay si Ma'am Dani, ang alkalde ngayon ng New York. at saka paulit-ulit na pag-ulit. At saka, Ang awit ng pagsisisi o at ang dahilan kung bakit siya ang pinili ko ngayong linggo ay dahil sa ilang mga bagay. Sobrang katawa-tawa lang talaga. Nung tumakbo siya, inisip ko na walang matinong tao ang boboto sa kanya. Pero mukhang marami sa New York ang hindi yata tama ang pag-iisip. Kaya nanalo siya. At naisip ko sa sarili ko, alam mo, minsan sa mga eleksyon, hindi na ako bago sa mga kampanya ng eleksyon. Marami silang sinasabi at ginagawa. Pero kapag nakuha mo ang kapangyarihan, marerealize mong kailangan mong, alam mo, Majing exacto. Ipahiyas kung gusto mo. Kailangan kong ayusin, alam mo, ang mga tulay. Kailangan kong ayusin ang mga hindi pagkakaunawaan. Pero kabaligtaran ang ginagawa niya. Kaya kamakailan, naglabas siya ng video tungkol sa NAFTA na napag-usapan natin. Bakit may kinalaman ito sa New York o sa'yo? Hindi naman siya Palestinian. Ano bang koneksyon nito sa'yo sa gubat? Sa bawat ina-upload niyang video, tinitiyak niyang may tao na may suot na kefiye. Alam mo yon? Exacto. Una, saan mo nakuha na ikaw ang mayor? Isa pa, may isa pang bagay na mas nakakatawa kung gusto mong tingnan ito sa mas madilim na anggulo. Ang ikinabahala ko ay sinabi niyang pwede lang magprotesta ang mga tao sa labas ng sinagoga at ang bagong patakaran ay 50 talampakan ang layo. Alam mo ba kung gaano kalayo yon? Parang mula dito hanggang dulo ng pinto sa studio. Yun lang. Maisip mo ba yung mga protesta na ayon kay Bellamy, sumisigaw ng mga panawagang pumatay sa mga Hudyo? Bit-bit nila ang mga memorabilia ng terorista. Hanggang doon lang sa labas ng bahay-sambahan. Para ikaw na ang alkalde ngayon, hindi ka na aktivista, hindi ka na rapper or kung ano man siya dati, ikaw na ang alkalde ngayon. Isang bigong rapper. Bawal mong gawin yan. sa East New York, may mga grupo, tatawagin ko silang mga grupo ng mga nagpoprotesta, mga manggugulo, mga sumisigaw, na parang mga aswang na dumadaan sa Williamsburg, dumadaan sa lugar na napaka Hudyo. Parang wala nang ibang tao roon kundi mga Hudyo. katapos lang nilang manalangin sa labas ng paaralang Hudyo sa Brooklyn. Yun ang punto. Pwede kang nasa labas ng sinagoga, 50 talampakan ang layo, pero walang patakaran sa paligid ng paaralan o komunidad, kaya pwede silang lumapit o pumasok. Napanood namin ang mga pamilya sa porch, sa video. Di ba? Sa loob ng kanilang bahay. Tama. Sa harap nila. Kaya para sa akin, siyang tinatawag kong walang hiya, dahil ikaw na ngayon ang alkalde. Wala akong pakialam kung ano ang ideolohiya mo. Ikaw ang alkalde. Kailangan mong maging alkalde para sa lahat ng tao, at hindi ito tama. May isip mo ba, 50 talampakan lang sa labas ng moske? Siguradong magiging balita ito at magkakagulo. Sa buong mundo. Tama. Sa tingin ko, ito dapat malaman ng tao. Una, mahusay. Pangalawa, marami talagang ayaw maintindihan sa lipunang kanluranin. Sanay tayo, alam mo na, ang Amerika ay melting pot. Doon ako lumaki. Mahal ko ang New York. Sa New York, literal na makakarinig ka ng napakaraming iba't ibang wika at makikita mo ang iba't ibang pananamit at lahat ay New Yorker. Ganun yun dati. Ngayon, hindi mo namamalaya na may mga taong lumilipat dito na may dalang ideolohiya at gustong gawing teritoryo ang New York. Oo, pasensya na, pero ito ay isang pananakop, isang ilusyon. Ganyan lang nangyayari, pero hirap talagang maintindihan ng kanluranin yon. Kailangan nilang maggising dahil hindi nila ito nauunawaan. Ibig kong sabihin, nakita mo ngayong weekend sa UK, nag-rally si Tommy Robinson at tinawag ng iba itong hate march. Pero hindi ito hate march.
Nandun ang mga tao, walang inatake, iba't ibang kulay pa. Walang nasaktan. Martsa ito ng pagmamahal sa bayan para sa mga nag-aalala para sa kanilang bansa. Ngunit tingin ng kanluranin dito ay rasismo. Pero kapag nananawagan ng genocide laban sa mga Hudyo, hindi raw yon rasismo. Hindi mo na talaga maiisip ito. Nasa isang dystopia na tayo. Oo, nakakita rin ako ng ilang mga video ng mga taong nagsimula ng ganito sa Europa. Lumalapit sila sa mga anti-Zionista. Pwede mo talagang sabihin na sila ay mga anti-Zionista na nagpoprotesta at mga ganon. Tinanong nila, sang-ayon ka ba na ang Palestina ay para sa mga Palestino? At sagot nila, syempre, ang Palestina ay para sa mga Palestino. Paano naman ang Sweden para sa mga Swede? At pagkatapos, sabi nila, hindi, racist yan. Hindi. Hindi mo pwedeng sabihin yan. Parang mga white supremacists. Gustong-gusto ko yan, sa totoo lang, hanggang balat lang. Ang lohika nila ay hanggang balat lang. Kaya yan, nandito na tayo. Berlin nung dekada 30 daw. Sige. Ngayon, ito ang masamang tao ko na yung linggo. Salamat sa hindi pagpasok sa pagpili ko ng masamang tao ng linggo. Napakabait mo at mahal kita. Si Nicholas Kristof ng New York Times. Ngayon, sino si Nicholas Kristof? Isa siyang mamamahayag na gumawa ng magagandang ulat tungkol sa mga genocide sa Africa. Sa tingin ko, tungkol ito sa genocide sa Darfur at nakatanggap siya ng parangal para rito. Pero palagi siyang sobrang hindi patas at critical sa Israel, tulad ng maraming mamamahayag ng New York Times. Pero ito talaga ang pinakamatindi sa lahat. Nung nakaraang linggo, may lumabas na artikulo, gaya ng sinabi ni Shoshana, sa bisperas ng ulat na ginawa niya ng buong sipag at sa kabila ng hirap na pinagdaanan niya. Si Kochav El-Kayam, gumawa siya ng ulat tungkol sa lahat ng karahasang sexual laban sa mga babae at lalaki noong Oktubre 7. Inalok nila ang artikulo sa New York Times, gaya ng sabi mo, pero tumanggi ito. Bakit kaya? Gusto nilang mauna gamit ang peking kwento at ebidensya. Samantalang may totoong kwento at ebidensya. Si Nicholas Kristof ang taong iyon at mahalaga ito. Hindi nila ito iniulat bilang balita. Isinulat niya yon bilang isang op-ed. Isang op-ed ito. At anong sinabi ng op-ed na ito? Sinabi nito na bukod sa iba pang mga bagay at walang kahit anong ebidensya, puro sabi-sabi lang, alam mo, sinasabi na ang Israeli Army, makinig ka sa akin, ay nagsasanay ng mga aso para gahasain ang mga bilanggo. Sige, ngayon hindi naman ako biologo o doktor. Pero may naniniwala ba talaga na pwedeng sanayin ng aso para manggahasa? May aso akong alaga. Ibig ko sabihin, may naniniwala ba? Meron ba kahit isa? Ito na siguro ang pinakakatawa-tawa. Pero sumunod lang ito sa mahaba-habang listahan ng mga paratang tungkol sa hayop. At hayan yung basahin ko sa inyo ang ilan dito. Paratang tungkol sa dolphin na espiya ng Israel. Yan ang paborito ko. Gaza, 2015. Sabi ng mga source na konektado sa Hamas, nahuli nila ang dolphin na may surveillance gear. Di umano'y ipinadala ng Israel para manmanan ang mga pasilidad pandagat ng Gaza. Sige, akusasyon ng Israeli spy shark sa Ehipto, 2010 matapos ang pag-atake ng pating sa Sharm el-Sheikh. Totoo, may pating talaga roon. Ayon sa opisyal ng Ehipto, posibleng malayo ang kinokontrol ng Israel ang mga misil para sirain ang turismo ng Ehipto. Sige, ituloy natin ang mga kalokohan. Israel spy buitre. Oo, mukhang sa Saudi Arabia nga ito lumabas noong 2011. Natagpuan sa Saudi Arabia ang isang Griffin buitre na may tracking device. Nilagyan ito ng tag ng mga mananaliksik mula sa Universidad ng Tel Aviv. Sabi ng mga ulat, Israeli raw na paniktik ang aparato. Maaaring sinusubukan lang ng horticulturist ang abot ng lipad ng ibon, pero hindi raw logical na yon ang isipin. Israeli na agilang paniktik noong 2012 mula sa Sudan. Isang agila na may tag at kagamitan mula sa mananaliksik ng Israel ang na-detain matapos pagdudahan ng media ng Sudan bilang paniniktik. Tungkol naman sa baboy ramo, ito ay isang ligaw na baboy. Madalas akusahan ng mga opisyal ng Palestina ang Israel na nagpapakawala ng baboy ramo sa West Bank, Judea at Samaria para sirain ang pananim at takutin ang mga residente.
Balitang-balita, may mga baboy ramo sa buong bansa. Kakabaril ko lang ng isa sa labas ng bahay ko. Ipinapakita nila ng eksakto, pero sa Shemesh, maraming ligaw na toro. Nananatili itong pinantatalunan at hindi pa napatutunayan. Nakakagulat, ano? At ito na ang pinakamatindi. Dahil kung may mas masahol pa kaysa sa paratang na ang mga Israeli at ang Israel Prison Authority ay sexual na nang aabuso sa mga bilanggo, wala nang mas malayo pa sa katotohanan kaysa doon. Sobrang tindi na may isang baliw na estudyanteng PhD mula sa kaliwa na nagsulat ng thesis na sinasabing racist ang mga Israeli dahil hindi raw kami nanggagahasa. Kami lang daw ang tanging hukbo sa mundo na hindi gumagawa noon. Kaya raw, kung hindi ka nanggagahasa, racist ka. Pero kung nanggahasa ka, hindi lang basta nagtitrain ka pa ng aso para manggahasa, iniisip ang pinakakalokohang pwedeng maisip. Pumunta tayo sa paaralan ni Joseph Goebbels ng anti-Semitikong propaganda, yung tungkol sa ipis. Oo, yun iyon. Isipin natin kung gaano kalala ang pwedeng mangyari. At pagkatapos ay pinagtibay ng mga kwento mula sa pinakamasama. Okay, the worst. Mga terorista. Oo, sila ang pinagkakatiwalaan natin sa mga kwentong ito. At may isang non-profit na organisasyon na tinatawag na, ewan ko, EU kung ano. At sila rin ang organisasyon na hindi nagbibigay ng ebidensya. Sinasabi lang nila ulit ang ebidensya ng mga terorista, ng mga bilanggong Hamas. Kaya lahat ng ito, isang artikulo na puno ng kasuklam-suklam na kasinungalingan, isang blood libel. Dahil wala nang mas nakakadiri pa mula kay Nicholas Kristof na nalaman natin na yon kahit nabanggit na niya dati, ang tungkol sa kanyang ama. Ay isang Nazi. Oo, ang kanyang ama ay talagang nasa German Army noong panahon ng digmaan. Hindi siya SS, pero kasama siya sa Wehrmacht noong ikalawang digmaang pandaigdig, kaya mali ang panig niya sa kasaysayan. Malinaw na hindi nalalayo ang anak sa ama. At ngayon ay ibinabaling niya sa iba at ginagamit niya ang estilo ni Joseph Goebbels ng antisemitikong propaganda at inilagay niya ito sa New York Times. At ang New York Times ay mas lalo pang ipinagtanggol ito. Eksakto. Gusto ko talaga ang sagot niyang masaya ang pagtatapos. Tayo, ang Estado ng Israel, magsasampa ng kaso laban sa New York Times. Umaasa akong idemanda nila ang mga ito sa lahat ng pinsalang ginawa nila. Sana manalo sila. Wala tayong dapat itago. Sabi ng iba, ipakita ang discovery. Faka siya, pumasok ka sa aming mga piitan. Makikita mong nakakakuha ng degree at nag-enjoy ang mga preso sa aming sistema ng mga piitan. Malalaman ang totoo tungkol sa mga kasinungalingan mo. Sana idemanda ka namin ng malaki para tuluyang bumagsak ang publikasyon mo na parang Nazi propaganda na lang ngayon. Kasabay ng demanda ni Pangulong Trump sa BBC, baka magsimula ang bagong panahon ng totoong balita. Kaya ikaw, Nicholas Kristof, na anak ng Nazi, ikaw ang kupal ng linggong ito ko. Woohoo! Wow. Hindi ko kaya. Linggo-linggo, pareho lang ang sinasabi ko. Tulungan mo ako, Diyos. Sige, Walang masabi. wala akong masabi, kaya nililinis natin ang kaluluwa tuwing linggo kasama ang mga bayani ng linggo. Raquel, sino ang bayani mo? Ang bayani ko ngayong linggo ay may kinalaman sa isang bagay na malapit sa aking puso. Nung nasa hukbong sandatahan ako, isa akong lone soldier dahil wala ang mga magulang ko noon sa Amerika at hindi sila makauwi. Ayokong maghintay o hindi maglingkod. Kaya bumalik ako. At libu-libo ang mga lone soldier na nanggagaling mula sa iba't ibang panig ng mundo para maglingkod sa bansa bawat taon. Kaya gusto kong bigyang diin ang isang tao na ang pangalan ay Major Lee Orshelig. At napakarami niyang kamangha-manghang nagawa. Isa rin siyang ina ng 4. Wow, Dati siyang social worker. At ngayon, ang ginagawa niya ay siya ang commander ng Lone Soldier Section ng IDF personnel. At siya, meron siyang inisyatiba kung saan magbibigay siya ng mas maraming suporta para sa mga lone soldier sa buong bansa. May mga lone soldier center sa iba't ibang rehiyon ng bansa at layunin ng inisyatibang ito na dagdagan ang kanilang suporta.
Kasama na rin ang pinansyal na suporta, pati na rin ang pagtulong sa kanila na magkaroon ng adoptive families habang nandito sila. Lahat ng mga bagay na ito, may artikulo nga tungkol sa kanya sa JNS. Pwede ninyong basahin iyon. Binibigyang diin ko ang kanyang ginagawa at ang mga lone soldier na taon-taon ay pumupunta mula sa ibang bansa para maglingkod sa tinubuang bayan. Sa tingin ko, magandang gawin yon. Ginawa ko rin, gaya ng sabi ko. Gusto ko lang bigyang diin siya at ang ginagawa niya. At pati na rin ang perspektibong ibinahagi niya sa artikulo ay isa siyang ina ng 4. Hindi niyo maisip ang nararamdaman ng mga ina kapag bata pa ang kanilang anak pero nagsisilbi na. Gusto niyang maging suporta at parang tahanan para sa kanila. Sa tingin ko, maganda itong inisyatibo. Gusto ko lang bigyan diin siya at ang mga lone soldier sa pangkalahatan. Ang galing nun. Hindi maintindihan ng iba, pero ikaw ay lumalaki. Hindi ka lumaki sa Israel. Kasi kapag lumaki ka sa Israel, alam mo, sumasali ka sa hukbo. Ganun lang talaga doon. Dito, lumalaki ang mga anak ko. Pero ang lumaki sa medyo marangyang buhay na walang karanasan sa digmaan at magdesisyon na lumipat sa kabilang panig ng mundo para isugal ang iyong buhay. Isa ito sa pinakakahangahangang bagay sa mundo. Ina rin ako ng isang sundalo at naging ina ng 2 naunang sundalo. Alam ko ang pakiramdam kapag sila'y umuuwi, nagpapalaba, pinapakain mo sila, at ang anak kong babae ay kumukuha ng pagkain sa ref tuwing linggo. Isipin mong di ka makauwi, walang pamilya na maghahain ng mainit na Shabbat na pagkain, at hindi mo magawa ang mga nakasanayan mong gawin bilang sundalo. Tapos, aalis ka na lang, dala ang pagkain para sa anak kong babae. Walang ganoong suporta. Napakahalaga talaga ng ginagawa ng mga taong katulad ng bayani na dinala mo sa amin. At magkaroon ng tapang na magpatuloy na mag-isa dito. Nawalan kami ng ilang mga lone soldier, alam mo, sa digmaan nitong mga nakaraang taon. Kaya oo, siya ang aking bayani para sa digmaan. Napakaganda niyan. Maganda ang bayani mo. Shoshana, sino ang bayani mo? Ang bayani ko ay si Kochav Elkayam Levi. At siya ay isang kaibigan ko na ngayon dahil nabigyan ako ng pribilehiyo na makilala siya. Isa siyang Israeli abogada ng karapatang pantao na tulad natin matapos ang ika-7 ng Oktubre, nanonood ng social media at nakita ang nakakatakot na larawan ng sexual na karahasan at sexual na pang-aabuso ng Hamas sa mga Israeli. Sinabi niya na kailangan kong tipunin ang mga ebidensya. Kailangan kong tiyakin na ito ay naidokumento at na ito ay nakikita sa tunay nitong anyo. At naglabas siya ng isang ulat na 300 pahina na hindi ko kayang basahin. Hindi. Hindi ko kayang basahin. Hindi ko kayang basahin. Sinasabi ko sa iyo ngayon, hindi ko talaga kayang basahin. At isa ako sa mga taong, sa totoo lang, nung una, aaminin ko na sinabi ko, huwag ipakita ang mga video na yan. Huwag ipakita sa buong mundo. Wala akong pakialam kung ano ang alam o hindi alam ng mundo. O kung ano ang pinaniniwalaan nila o hindi nila pinaniniwalaan. Huwag ipakita sa kanila. Sobra na ito. Sobrang nakakatroma para sa mga Israeli. Lubos kong naiintindihan, lalo na ngayong may propaganda war, kung bakit sinasabi ng iba na kailangan natin itong ipakita. Pero talagang napakahirap kahit kaunti lang na malaman ito. At ang ginawa niya, talagang isinakripisyo niya ang sarili niya para dito. Oo, talagang, walang duda. Kumusta ang mental health mo? Walang tanong doon. Mahalaga rin na gumawa siya ng bagong salitang genocide. Talagang mahirap itong pag-usapan, alam ko. Na, kumbaga, ito ay Talagang mahirap pag-usapan ito, alam ko. na siya ang pagpatay ng pamilya at mga kamag-anak. Tulad ng kamag-anak na ibig sabihin ay pamilya mo at pinipilit ang isa't isa na manood. Manood. Oo, pinagsama niya ang ulat na ito para ipakita na hindi lang basta nangyari ito sa digmaan, kundi bahagi talaga ng digmaan. Isa itong pag-atake sa mga Israeli, sa mga Hudyo, sa mga nilusob ng Hamas mula sa kabila ng hangganan para pahirapan at wasakin kami bilang mga Hudyo. Hindi lang pisikal, kundi pati pagkatao ang tinatanggal sa amin. At pinagsama-sama niya ang ulat na ito para maitala sa kasaysayan, para hindi ito maikaila ng mga tao, para maging isang dokumentadong katotohanan. Mas pinapakita nito ang kawalang hiyaan ng New York Times dahil hindi nila ito inilatala. Nakakakuha pa nga ng OPED ang taong ito, gamit pa ang pinakawalang kwenta at parang may problema sa pag-iisip ng mga source. Mga source. Si Kogam ay inaabot ng taon para madokumento yon. Dahil kung walang larawan at video, sasabihin ng mundo na hindi ito nangyari.
Yung mga nagsabing paniwalaan ng lahat ng babae at nagbalita tungkol kay Weinstein, wala silang masabi. Wala. Walang masabi, hindi. Kaya si Kojak ang bayani ko dahil hindi lang niya ginawa ito, kundi kailangan pa niyang harapin ang mundo na nagkakailan nito. Pinaranggalan namin siya ng Women of Iron Award noong Nobyembre o Disyembre. Kahit nun pa, karapat-dapat siya, lalo na ngayon sa lahat ng nagawa niya. Si Kehav, bayani ka sa amin. Dapat malaman ng mundo ang nangyari. Lubos akong nagpapasalamat sa iyo sa pagpapanatiling buhay ng mga kwento ng mga taong ito. Amen. Matatag siyang babae. Palaging lumalabas siya sa media at nagkukwento tungkol dito. Tulad ng sabi mo, isinakripisyo niya ang sarili niya, kaya karapat-dapat siyang tumanggap ng Women of Iron Award mula sa iyo, Shoshana. Kahanga-hanga siyang bayani. Adil, sino ang bayani mo? Alam ko, sawa na kami sa Eurovision mo. Pero pangako, ito na talaga. Pagkatapos nito, tapos na. Hindi rin naman ako masyadong interesado, pero naging malaking bagay lang talaga siya. Kaya, nadala rin ako. Pero ang bayani ko ngayong linggo, ang pangalan niya ay Ivo Herzl. Isa siyang Austrian na hindi Hudyo na Zionistan aktivista na nag-organisa ng pro-Israel rally sa gitna ng lahat ng pro-Palestine at anti-Israel na rally na naganap sa buong Vienna. Nagtipon siya ng mga tao mula sa iba't ibang pinagmulan. Ang nakita natin sa mga rally na ito ay mga bandila ng Israel at Austria, pati mga bandila ng Free Iran. At maibandila pa nga ng Lebanon doon na nagtataka ako, gusto ko sanang tanungin siya kung sino ang nasa likod nun. May naririnig tayong ilang kawili-wiling tinig mula sa Lebanon kamakailan. Pero talagang nagpakitang gilas ang taong ito, hindi lang dahil sa Eurovision, kundi bago pa man yon, napaka-aktibo at bukas ang suporta niya para sa Israel. Ako si Ivan Herzl at nag-organisa ako ng maliit na flash mob sa Vienna bilang suporta at pakikiisa sa Israel. Hindi ako Hudyo. Taga-Austria ako at pinagsama namin ang mga Hudyo, hindi Hudyo at iba't ibang tao mula sa mundo para ipakita ang suporta sa Israel. At magpadala ng mensahe na ang Eurovision ay palaging tungkol sa pagiging inklusibo at hindi namin hahayaang sirain ito ng diwa ng pagbubukod. Gusto ko rin basahin ang kanyang bio. Nasaan na yon? Ano kaya ito? May kaugnayan siya sa kanya. Oo. Oo, meron. Interesante kasi di ako sigurado kung pangalan ba itong Hudyo. Herzl. Ganun ba? Hindi ba parang Germanic o ewan? Pero sige, ang nakasulat sa bio niya, Austrian Zionist, tinatanggihan ang mga kaibigan right-wing ni Putin, tinatanggihan ang mga kaibigan left-wing na Islamist. Kaya makikita mo, sanay na tayo makakita ng mga tao. Eksakto. Sanay na tayo makakita ng mga taong talagang nawalan na ng bait. Sa wakas, may isang taong tama mag-isip at nakakabilib. Hindi pa tayo nagkakausap pero taos puso akong nagpapasalamat. Ang galing mo, ituloy mo lang. Mag-usap tayo lagi. Gusto kong pumunta sa Vienna. Bravo, dapat siguro dalhin siya dito. Oo, sa totoo lang, oo. Alamin kung si Herzl ang nawawalang lolo niya. O lolo? Sino nakakaalam? Gusto ko talagang malaman. Hindi mo talaga masasabi. Talagang magiging interesante yon. Wow, ang ganda naman. Mabuti na lang at may mga totoong mabubuting tao pa rin dyan. At mas marami pa sila kaysa sa iniisip natin. Ang problema lang, yung mga mapanira ang maingay. Oo, sige. At magandang pasok yan sa usapan tungkol sa bayani ko. Ginagawa ko ito para sa sarili ko at kay Emily Schrader dahil wala siya rito. At bayani rin niya si Bill Maher. At na-feature ko na siya dati, si Bill Maher. Diyos ko, gaano pa ba siya kaklaro? Panoorin mo ito. Bagong Patakaran. Dahil kahapon ay kaarawan ng Israel na naging bansa noong Mayo 1478 taon na nakalipas. Lahat ay kailangang bumati ng maligayang kaarawan o aminin na sila ay anti-Semitiko. Ngayon, karapatan ng bawat isa sa isang malayang bansa na maging anti-Semitiko. Pero tama na ang pagtatago sa likod ng Israel o Sionismo o Netanyahu. Kung iniisip mo, tulad ng marami ngayon, na pagdating sa karapatang pantao, ang Israel ang pinakamasamang bansa sa lahat ng panahon. Hindi ka nagbabasa o wala kang pakialam sa sarili mong pagkukunyari. Marami pang mas malalang lugar. Pero ganito na tayo ngayon. Walang Hudyo, walang balita.
Sabi ng iba, hindi magkasundo ang kaliwa at kanan sa kahit ano ngayon. Pero may mayang bagay na pinagkakasunduan nila. Si Tucker Carlson, isang makakanan, ay nag-guest kina Nick Fuentes at mga tumatanggi sa Holocaust sa podcast niya at nakikisabay sa kanilang pag-uusisa kung sino ang masama noong ikalawang digmaang pandigdig. May guest ang New York Times sa podcast nila si Hassan Piker na tinawag nilang progresibo at nagsasabing mga Zionista. Dapat tratuhin silang parang Nazi. Ibig sabihin ay bitayin sa Nuremberg. Iyan na ba ngayon ang progresibo? Tila ganun ga. Nasaan na kayo, mga demokratiko? Kung ibang minoryang grupo ang pinag-uusapan sa ganitong paraan, magsusuot na kayo ng kente cloth at magkakaroon ng 10 benefit concert. Pero dahil nakikita ninyong marami sa inyong mga nasasakupan na na-brainwash ng TikTok ay may hindi magandang pananaw sa Israel, pinagbibigyan ninyo sila imbes na itama sila. Hindi ninyo sinasabi sa woke ninyong tanga na ang Israel ay hindi colonizer, apartheid state o gumagawa ng genocide. Kung kayo mga spoiled ay tumira kahit isang linggo sa gitnang silangan maliban sa Israel, maintindihan ninyo kung ano ang hindi maituturing na liberalismo. Hayaan ninyong sabihin ko ito sa lahat ng magtatanong sa akin, bakit mas mahigpit na ako ngayon sa mga demokratiko kaysa dati? Hanggat hindi ninyo inaayos ang isyong ito, tigilan ninyo ang pagtatanong sa akin. Ibig ko sabihin, Oo, napakalinaw ng prinsipyo. malinaw ang moral na paninindigan. Ang mga demokratiko ang partido niya at kinakalaban niya sila gaya ng nararapat, gaya ng dapat gawin ng bawat matinong demokratiko. Dahil wala silang ginagawa tungkol sa anti-Semitismo, sobrang anti-Semitismo ngayon. At tama siya. Eksakto sa sinasabi mo sa sinabi ni Evo. Nagkakasundo sila sa isang bagay na tinatawag na horseshoe theory. Bill Maher, hindi ko kayang ipahayag na mas maganda kaysa sayo. Tama ang sinabi mo, ikaw talaga ang bayani namin. Kailangan pa ng mas maraming boses tulad mo. Hinahangaan ka namin. At opisyal akong nag-aanyaya sa'yo mula sa platformang ito na bumisita sa Israel dahil deserve mong mag-relax ng 1 linggo sa isang napakagandang spa sa Israel. Sige. Talagang natutumbok niya ang punto, kumbaga nasasapol niya mismo. Eksakto. Pinagbibigyan mo sila imbes na itama at ganun din ang ginagawa ng mga magulang ngayon. Parang, sige anak, ayan na, pakiramdam mo magaling at kamangha-manghayan, pero hindi naman. Ang mga anak mo, ang mga nasasakupan mo, ang mga taong natututo mula sa'yo, kailangan nila ng mga hangganan. Kailangan nila ng katotohanan. Kailangan nilang maintindihan ang tama at mali. Ang mga demokratiko ay parang bahala na kanya-kanya ng katotohanan, kaya sila nagkakagulo. Dahil yan ang dahilan kung bakit sila nananalo sa eleksyon na yon. Pero tama si Shoshana. May napakabulok talaga sa paraan ng pamumuno ngayon. Wala nang tunay na liderato. Ang pamumuno ay hindi yung mag-survey tayo, tingnan natin kung anong gusto ng lahat. Tapos, doon ko sasabihin ang gusto nilang marinig. Ang pamumuno ay ito ang dapat mangyari. Bilang leader, dala mo ang pananaw, ideolohiya at direksyong nais mong tahakin. Hindi ka tumitingin sa mga survey. At yan ang kulang sa pamumuno ngayon. Oo, yan ang problema. At totoo yan. At pagkatapos, pumunta ka kay Trump na malinaw kung ano ang gusto niyang gawin. Kaya maraming tao ang nakaka-relate sa kanya. Kaya gusto siya ng mga tao. Isa siyang tunay na leader at wala akong nakikitang ganon sa demokratiko kahit ayokong aminin. Wala akong nakikitang may tunay na kakayahan sa pamumuno. Tinitingnan lang nila ang mga survey at kung nasaan ang lahat. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ganyan din sa UK, totoo lang, hindi talaga yan pamumuno. Muling natapos ang 1 linggo at ipinagdarasal natin ang ating mga sundalo, lalo na ang mga sugatan na sana gumaling sila. Ipinagdarasal natin ang proteksyon ng lahat sa rehiyon. Dasal natin na sa bagong araw, wala na ang nakalalasong Islamistang rehimen sa Iran at maging malaya ang mga tao roon. Magkita tayo ulit sa susunod na linggo. Salamat sa panonood.